niya yung masunod kung hindi walang debate. So, as an ordinary citizen, not as a candidate, medyo disgusto kami. We're disgusted with what's happening. Okay. Okay, sir. Pero matuloy daw. So, matutuloy ito. Handa lahat may tuloy. To be fair sa Channel 5, naghanda sila. We owe it to them matuloy. Ang problema nga, si Vice President Binay is making a scene. Ginagamit niya si Governor Remulla, ginagamit niya yung iba niyang spokesman para pa ulit-ulit sabihin, magdebate pero siya lang ang may kodigo. Siya lang may notes. Yung tatlo wala. 12 yung topic. Hindi ba kaya nga nagdidebate para alam mo kung nasa ulo, nasa puso, kung ano talaga ang plataforma ng bawat isa? Ibig mo sabihin, pag walang kodigo si Vice President Binay, hindi siya makakapag-debate, hindi niya naalala kung ano ang kanyang plataforma. We understand na mahirap mag-memorize ng facts and figures, no? Mga statistics. Pero hindi mo naman kailangan ng statistics sa inyong plataforma. Lalo ang pag-uusapan mamaya, environment, corruption, climate change. Eto mga to ay pwede mo i-discuss na wala kang kodigo. So bakit pinipilit pa niya na huwag magdebate unless payagan siya may notes? Alam na niya yung tatlo niya katunggali, walang notes. Is he threatening to back out? Well, unang-una, it did not come out until 10 minutes ago. Secondly, I do not know exactly what they're threatening, but obviously, everyone is trying to get into debate. But hindi ba dapat ang rule sa Pilipinas? Isa ang rule sa batas. So, sino may ayaw, di huwag na sumali. Bakit po natin i-delay lahat? Dahil isa lang may gusto. Ano po yung totoo na parang gusto daw po ni Vice President Binay na tanggalin yung corruption? Hindi. To be fair kay Vice President Binay, no? In-announce na ng Channel 5, officially, napanood nyo naman dyan sa screen, ang issue, ang gusto ni Vice President Binay, meron siyang kodigo, meron siyang notes. Naghanda daw siya for 2 weeks na may notes. Eh, ang COMELEC rule is no notes, walang kodigo. So, pinagpipilitan niya na pwede siyang may kodigo. Kaya nadidelay itong lahat. Yun ang totoo. Hindi ko alam kung napag-usapan ang corruption o hindi. Hindi ko po alam kung napag-usapan yung topic ng corruption o hindi. But ang sinabi po ng Channel 5 at sinabi nung 4 na kandidato nandun, ang pinag-uusapan na lang, pwede bang may notes o wala. Eh from the first debate at 4 na meeting with COMELEC, parating sinasabi sa kandidato, hindi pwedeng may kodigo. Kasi hindi ba kung may kodigo, magaling kang tumingin. Akala ng tao, alam mo lahat yon. Hindi man fair sa tao yon na hindi mo pala alam yung plataforma mo, binabasa mo, pero akala nila alam mo. Sir, pa-clarify po, sir, si Mayor Duterte and Senator Poe are also against the notes. To clarify, Mayor Duterte and Grace Poe came out right away and said they're ready to debate. Then Mar Rojas came out and said he's ready to debate. No? So, nag-aapila ang grupo ni Vice President, pinipilit na pwedeng may notes. So far, ang nagsasalita pa lang si Mar Rojas. No? Pero, fairness na lang, payag ba tayong lahat? Sa debate na 4, yung isa, kompleto sa kodigo, yung 3 wala. Yes, sa tanong mo, meron bang representatives ang lahat ng kandidato sa 3 o 4 na meeting na naganap sa COMELEC? Meron. Kaya alam ng representatives ni Vice President Binay na meron. In fact, parang gusto nila makalusot. Gusto nila sa debate na to, lumamang sila kasi sila lang may hawak na notes. Na unfair naman to sa mga iba. Sabi po ng representative ni Binay, 15 minutes before the debate lang po siya na-inform na wala po notes. Well, sanay na tayo magsinungaling si Vice President Binay. I mean, totoo man na yung representative ng Channel 5 yun ang sinabi sa kanila. Ang COMELEC sinabi sa kanila with their representatives na yun ang rule. In debate number 1 sa CDO, sinabi na po sa kanila na hindi magbabago ang rules, strictly no notes. Kaya kanina, si Secretary Mar Rojas, pinakita niya yung papel at ballpen na hawak niya, walang laman yung papel. So there's no excuse. But even assuming, no? Assuming nagkamali, gusto mo tamakbong presidente, you're running for president, hindi mo kaya magdebate nang wala kang notes. So paano kung may crisis ang bansa? Hindi ka muna kikilos pag wala kang notes? Ganun ba mangyayari?